nga nga mahimo nila subong sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka talento kag skill, sigurado gid ako nga ang syudad sa Iloilo maging more progressive, no? More progressive, just like what happened, no, sang 2009 earlier, of course may iban nga mayor pagpungko to 2010 to 2017. Makita mo man diri mismo sa sulod sang studio, makita mo ang tanan nga developments ini that happened from 2010 to 2017. This is because nga united kag may mga plano nga gina-implementar, hindi yang pugtak-pugtak, hindi lang ano naman dumduman ara. But it is well planned. No? So kag ini ang nakita kong ini nga grupo, ang grupo Sulong Gugma, upod sa kay Congresswoman Jamjam Baronda, Vice Mayor Lablab Baronda, kag sang DP Force GMC, ang mugid ini ang makadala sang progreso nga natabo from 2010 to 2017. That's why mo nang ani sunod ko nga pamangkot si Mayor, ini sila mga kalabanan sila mga baguhan, no? Maluwas labi kay Attorney Botsi Rotse, nga former city councilor, 3-term man, undefeated. Yes. Si Shin Mabilog, former SK Federation President. City councilor man. Naka-city councilor man. The rest sa ila, si John Capulot, popular nga broadcaster, pero sa experience bla sa pagpangalagad, pagserbisyo, why naton ini makita, no? Nga ining napulo, gid ang imo napilian nga suportaran para nga maging konsyal sa syudad. Kung madumduman mo dyan sa 2004, why sa may nakakilala kay Jed Mabilog. Pero upunta, salamat sa imo. Naging number 1 city councilor ako. And wala ko experience as a city councilor or previous, except nga kabataan barangay ako. Ay gali sa tanan nga mga kabataan barangay nga chairman, no. Pero first time ko man nga na-introduce ako sa public service, number 1 city councilor ko. Not only that, naging one of the 10 outstanding councilors ako of the Philippines. Naging kilala sang Malacanang kag sang national government. So, bago pa lang ko to. Unlike nga ambal ko gani, nga kun ay ang kita ko ni sa napulo sila kabilog, daw ako sang una sa pagsugod ko. Each one of them has the full potential. Taas dako-dako ang pagsalig. Nga maging Jed Mabilog ang ilang performance, masubrahan pa nila. Especially nga mga kabataan ni Subong. Mga younger generation. Ang mga may edad-edad na, kita mo galinaway na lang sila. No? Kaya puro na sila maalam, ang ubra nila pataas nila sa mga taxes, panukot nila sa kung ano-ano. Pero properly guided with the right principles of a good public servant in serving gidya, I'm quite sure nga mas malapawan pa nila ang ako nahimuan sa una. So mga baguhan kay mga maalam, ang ara subong sa DP Force sa GMC, no, si Doc Bon Divisa, isa ka doktor, isa ka psychiatrist, si Attorney Piscina. Gusto ko lang i-emphasize nga si Dr. Bon Divisa, licensed physician. Isa lang siya ang doktor nga nagapadlagan konsehal sa subong 2025 nga pagpinilian. Nga doktor. So isa lang gid na siya nga doktora. Kung hindi ta na siya pag-ibutang dira, wala sang doktora. Ti law ay man nga doktor lang or konduktor lang. No, dapat doktora gid. Parehas bala sa kay Candice Tupas, kay Dr. Nick Baronda. Kilanlan may licensed doctor gid. So gapangabay gid ako sa pumuluyo nga mabutang kita licensed physician sa aton nga konseho. Kag si Dr. Von Divesa, cum laude. Maalam. Cum laude graduate. Kag importante sa nurse pa siya. Kag isa pa gid na mayor kay ti psychiatrist ni siya mo. Ang why nato na balance mong ang mental health sa ato makuturan bla. Why kita kabalo gali nga may mga tawo nga may mga problema na. So sa mental health, no? Today prangka na ya. Mayo ni kay ara si Doc Bon Divisa bilang konsehal kundi
makabulig siya masolbar ini mga problema naton sa mental health gahipos lang pero kadamo na gali sa may problema diri sa aton sa syudad, Mayor. Kagara si Attorney Keisha Pesina, Oo. no? Libreng legal counsel ang mahatag niya sa tagsa-tagsa. Hindi lang siya 3-in-1. Ang tatay abogado, ang banay abogado, tupas pa apelyido yan. No, nakapamana siya tupas. Si Attorney Keisha Pesina, nice SK chairman man sa iya barangay, sa Barangay Kompanya Sentral. Masaligan gid ni siya. Kag mayo gid no, abogada mo. Si Big Bro Stanley Flores. Madamo na nabuligan kay staff ni siya ni Senator Joel Villanueva. Mayara pag nga mga pre-hospitalization nga makabulig pag kag free medical assistance, no? So kinahanglan tagid si Stanley Flores, Big Bro sa aton nga grupo. Amo man si Peter Oñate, Assistant Bank Manager. Banker. Banker. Ano bala, hulamaron ka pa, isalig si mong pundo sang bangko, ikaw ka-manage. Makapangutang, ikaw ang nag-balanse, dira. Amo nang kinahanglan sang City Hall ta Subong. Masaligan. Ang masaligan sa kwarta. Honest. Ang honest, no? Kag hindi para sa personal. Tapos, si GM Ramos, negosyante, lamharon, anom kabilog ang negosyo. So makabulig gid sa tagsa-tagsay labi na gid sa mga aton small medium nga mga enterprises diri magaida niya sa proper way paano magnegosyo para nga dako, no? Kaya makita naton si GM Ramos, grabe, Ariete Ramos, grabe ang magpamulig niya. Subong kita mo sa post dito niya, may ara na naman to siya nga daw programa sa kabataan sa isa ka barangay to. So si GM Ariete Ramos kinahanglan taman. Pagkatapos si John Capulot. Si John Capulot sikat na. Ang best friend ko noon. Best friend kami sa una mo. Subong BFF na. Okay, yeah. Anchorman, no? Kag familiar siya sa kung ano katabo sa syudad kag sa mga problema. Pagkatapos si More Espinosa. Balko gagina is one of the executives of Teletech, the biggest nga call center diri sa aton nga syudad. Makita siya disiplinado, seryoso, kag pero mahumok ang iyang tagipusoon ilabi na gid para sa mga senior citizens. And si Attorney Butseronche, malimpyo yang pangalan. Limpyo kag maayo nga abogado. Mabinuligon tanan nga mga certificates, no? Ang mga legal certificates mabuligan niya gid. Maski hindi na siya ga serbisyo, ara gid siya sa gihapon. Pwede mapalapitan anytime. Kag of course si Shin Marie Mabilo, ginamgusto, no? Kung ano ako kapisan, mas mapisan siya. Kag exposed man siya sa pangimanwa, labi na gid sa edukasyon, no? Sa edukasyon siya ginasang una request sa ako nga kinahanglan sa more classrooms para sa aton nga mga senior high students, sa aton nga mga pumuluyo, sa mga aton mga estudyante sa public schools. Very concerned gid, and at the same time sa nag-ubra sa City Hall ang labor naman kapag pangita man sa trabaho para sa aton mga pumuluyo nga wala sa trabaho. And finally si Mr. Pagkaon, si Ryan Zulweta. Anong kabilog ang kabataan, makita mo puro bastante ang panglawason. That means nga healthy program gid. Nakaupod ko siya sa Christmas party nila sa iya grupo dito sa Banwa sang Uton. Nakita ko kung ano siya nga kaayo nga tatay nga mag-attender sa iya nga mga kabataan, mapinalanggaon sa iya asawa kag sa iya nga sa iya apo. So kung ini klase nga tawo ang madala mabutang naton sa City Council, makita mo nga madamo pagid nga mga maayo nga programa ang madala ni Brian Zulweta. Mga bagong nga ideya. Mga bagong ideya sa pangalagad bilang mga konsyal sa Syudad Mayor. Amo rin mga napulo ka line up mo sa DP Force GMC. Yes. Kaya nakita naton mga aggressive lang, mga maayo, track record lang maayo. Kag masaligan sila kag mga honest ini nga mga tawo, Mayor. Kag hindi bla nga daw puro issue, mo istorya, fake news, ginahimo para pangguba, no, so
dapat iisla naton ang ina nga climate. Oo. Kaya kung iisla naton ka magpinalanggaan ay may gugma ang tanan-tanan. Kung isulong naton ang gugma, sigurado nga mag-cooperate ka, mag-unite ka, magbinuligay ang tanan. Kag amo na ang formula para sa tunay nga kauswagan sang aton nga syudad. Just like what happened in 2010 to 2017. Okay. Sa mga ginpanghambal ni Mayor Jed Patrick Mabilog, anong reaksyon sini ni Mr. Mor Espinosa? Ako very happy to be a part of Team Sulong Gugma. Nakita ko gin nga kung ano ang vision ko halin sang una sa pagpadalagan ko. The same, if not better, ang ginapakita nila nga reflection sang team. And I really hope nga ang aton nga mga pumuluyo, especially sa mga listeners naton, ma-realize that come 2025, this is an opportunity for change. And ang Team Sulong Gugma is the better alternative. Okay. Now, Mayor, kay ikaw ang campaign manager nila, isa sa mga ginasigitan subong sa mga pamuluyo sa syudad, amo ang pagsaka sang real property tax by 300%. No? Bilang campaign manager, ano ang plano sa inyong grupo once nga ara na sila dira sa City Council? Mabugat ang 300% nga real property tax. Maski nga may aras ang 40% nga discount. Mabugat man. Bugat Japon. Nagalukdo man sa Japon ang negosyante kag ini kwaon ini tanan kag ipasa sa mga konsumidor naton diri sa aton nga syudad. So bilang anay alkalde makita naton nga hindi ini maayo, hindi ini healthy para sa ikaayong lawas ang aton nga syudad kay sa aton pumuluyo. So amo ni ang gina-introduce ang napulo naton nga kaupdanan upod sa kay Vice Mayor Lablab Baronda nga dapat siguro ang pinaka-reasonable nga increase siguro imbes nga 40% discount, ang increase lang dapat 40% lang. Kay dapat may increase gid man. Pero hindi amo na kabugat kay maigo kita. Halin ako sa Amerika, kita ko San Francisco, kita ko ang mga lugar nga dako ang mga real property tax gakalatumban na sila subong tapos tugay-tugay amo na ang gasulod na ang crime, gasulod na ang uneasy ng aton nga mga pumuluyo, ginakulpaan na kay baski di na lang makita ang napamuka ang mga windshield, makita ng amo na no. So kay why na obra ang tawo mo? Kay why na obra? Kay nag-close ang negosyo, kay why na obra, nag-close ang negosyo bangon sa taas nga buhis. Sa subong wala pa. Pero I tell you, ginahambal ko ginaya no sang matutuod nga pagtaas ini mabatsagan gid na sang tagsa ka Ilonggo ang pagbugat sang tanan nga presyo diri sa aton syudad. Ano ang solusyon dapat up to 40% increase lang. Hindi 40% discount ang sigaw, ang singgit sang banwa. Ang singgit sa banwa, 40% increase lang. So, dapat, sino makahimo sina? Ang City Council. Ang City Council, kung napulo ni sila kabilog, sulod ni tanan, ang DP Force GMZ, i-adjust, hindi na sa 300, hindi na sa 260, or hindi sa 300, nga may 40%, kundi mabalik sa puno, kag pagkatapos pataasan sa 40% lang. That is the best thing that will ever happen to the city of Iloilo kung may ara lang sa 40% kay may ara pundo ang aton yung gobyerno. I don't criticize ang mga infrastructure projects nga makita naton because kinahanglan na naton. Build the roads and people will come. But when people comes and you increase it by 300% ang imo taxes, the city will collapse. Ma-collapse ginaya. Pagkatapos what will happen? This will be a ghost town. This will be a ghost city. Kululbaan nga matabo ina sa aton nga syudad. So dapat ang himuon naton buligan tagid si Vice Mayor Lablab Baronda kag ang DP Force GMZ, Devesa Piscina, Flores Oñate, Ramos Capulot, Espinosa, Herotse Mabilog, Zulweta, kay para nga ibalik sa zero kag i-increase sa 40%, which is the most ideal para happy tanan. Okay. So, daway na kita time subong sa aton nga pagpakalagad. Unahan naton ang
New Year's greetings naton. Pagpasalamat Mr. Moro Espinosa, sir. Ako nag-greet ko na lang ang tanan nga mga listeners naton sang isa ka Happy New Year and kabay pa mangin